Si Barbie Imperial at si Richard Gutierrez ay magkasintahan, boyfriend-girlfriend pa lang, hindi pa mag-asawa. Kinumpirma nila ang relasyon nila noong January 2026. Mas pinili lang daw nilang maging private dati kaya hindi agad inamin. Ayon sa latest interviews, maayos din ang relasyon ni Barbie sa pamilya ni Richard, lalo na sa mom niyang si Annabel Rama. So malinaw, dating sila pero wala pang kasal. Si Richard Gutierrez ay galing sa long-term high-profile relationship noon, kaya expected na magiging malaking usapan kapag may bago siyang karelasyon. Samantala, si Barbie Imperial ay mas bata at may sarili ring following, kaya lalong naging interesting sa publiko ang pairing nila. Opinyon ko, hindi unusual sa showbiz. Madalas talaga na pagkatapos ng isang relasyon, nagkakaroon ng bagong partner at mabilis itong napapansin ng fans at media. Public curiosity lang. Dali parehong sikat, natural na maraming tanong at haka-haka, lalo na tungkol sa kasal. Mukhang steady naman. Base sa mga lumalabas na balita, hindi sila nagmamadali. Mas focus sila sa relationship kaysa sa pressure ng publiko. Sa madaling salita, normal lang ito at bahagi ng buhay nila kahit pa maraming nakatingin. Hindi porket magkasintahan ay agad nang mauuwi sa kasal, lalo na sa showbiz kung saan maraming factors ang involved. Kung ikaw, anong tingin mo? Suporta ka ba sa kanila o parang hindi bagay? Kung titingnan ng mas malalim, itong relasyon ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial ay isang magandang halimbawa kung paano nagre-react ang publiko sa love life ng mga artista, lalo na kapag may kasamang history at mataas na expectations. Unang-una, hindi maikakailan na may emotional carryover ang sitwasyon ni Richard. Galing siya sa isang matagal at seryosong relasyon noon, kaya natural na may mga fans na nagko-compare o hindi agad tanggap ang bagong partner. Sa ganitong setup, kahit anong gawin niya, maging masaya man siya o mag-move on, may masasabi pa rin ang tao. Iyan ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging public figure. Hindi lang karir mo ang pinapansin, pati personal mong buhay sinusuri. Sa side naman ni Barbie, medyo tricky rin ang posisyon niya. Bilang mas batang actress, may pressure na patunayan na hindi lang siya rebound o panandali ang chapter. Sa showbiz culture, madalas hinuhusgahan ang babae sa ganitong sitwasyon, kahit pareho naman silang may choice sa relasyon. Kaya kung iisipin, mas mabigat pa nga minsan ang scrutiny sa kanya kaysa kay Richard. Isa pang angle dito ay kung paano nag-iiba ang perception ng publiko depende sa timeline. Kapag pakinamdam ng fans ay masyadong mabilis ang paglipat ng isang artista sa bagong relasyon, nagkakaroon agad ng duda o backlash. Pero sa totoo lang, hindi naman natin alam ang buong kwento. Kung kailan talaga natapos ang dati, kung paano sila nag-heal o kung gaano katagal silang nagkakilala bago naging opisyal. Ang nakikita lang natin ay surface level na balita. May factor din ng pamilya, lalo na't kilala ang pamilya ni Richard sa pagiging vocal at close-knit. Kapag tanggap ng pamilya ang partner, malaking bagay iyon sa longevity ng relationship. At base sa mga balita, mukhang okay naman ang dynamics na iyon, na isang positive sign kung titingnan sa long term. Sa mas malawak na perspective, parang salamin din ito ng mindset ng fans. Gusto natin ng perfect love story para sa mga artista. Kapag hindi ito tugma sa expectations, halimbawa ibang tao ang pinili kaysa sa dating karelasyon, nagkakaroon ng disappointment. Pero sa dulo, tao lang din sila. May karapatan silang mag-move on, mahalin ulit, at piliin ang taong magpapasaya sa kanila kahit hindi ito ang inaasahan ng publiko. Kung tutusin, wala namang red flag na malinaw sa sitwasyon nila base sa available na impormasyon. Ang mas nangingibabaw ay curiosity, speculation at kunting judgment mula sa labas. Pero kung titingnan ng mas patas, ang relasyon nila ay simpleng dalawang taong nagkakilala at nag-decide na maging magkasama. Sa huli, ang magiging sukatan pa rin nito ay time. Kung tatagal sila, magbabago din ang opinyon ng publiko at mas tatanggapin sila.
Kung hindi naman, magiging isa lang ito sa maraming showbiz relationships na dumaan at natapos. Ganon talaga ang reality, lalo na sa mundo ng entertainment kung saan lahat ay documented at pinag-uusapan. Ang pinakabalansing pananaw dito ay interesting siya bilang balita pero hindi siya dapat husgahan ng sobra dahil ang buong kwento sila lang talaga ang nakakaalam. May ilang dagdag na anggulo pa na pwedeng tingnan para mas maging buo ang pag-unawa sa relasyon ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Unang-una, hindi maikakaila na may emotional carryover ang sitwasyon ni Richard. Galing siya sa isang matagal at seryosong relasyon noon, kaya natural na may mga fans na nagko-compare o hindi agad tanggap ang bagong partner. Sa ganitong setup, kahit anong gawin niya, maging masaya man siya o mag-move on, may masasabi pa rin ang tao. Iyan ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging public figure. Hindi lang karir mo ang pinapansin, pati personal mong buhay sinusuri. Sa side naman ni Barbie, medyo tricky rin ang posisyon niya. Bilang mas batang actress, may pressure na patunayan na hindi lang siya rebound o panandali lang chapter. Sa showbiz culture, madalas hinuhusgahan ang babae sa ganitong sitwasyon, kahit pareho naman silang may choice sa relasyon. Kaya kung iisipin, mas mabigat pa nga minsan ang scrutiny sa kanya kaysa kay Richard. Isa pang angle dito ay kung paano nag-iiba ang perception ng publiko depende sa timeline. Kapag pakiramdam ng fans ay masyadong mabilis ang paglipat ng isang artista sa bagong relasyon, nagkakaroon agad ng duda o backlash. Pero sa totoo lang, hindi naman natin alam ang buong kwento. Kung kailan talaga natapos ang dati, kung paano sila nag-hail o kung gaano katagal silang nagkakilala bago naging opisyal. Ang nakikita lang natin ay surface level na balita. May factor din ng pamilya. Lalo na't kilala ang pamilya ni Richard sa pagiging vocal at close-knit. Kapag tanggap ng pamilya ang partner, malaking bagay iyon sa longevity ng relationship. At base sa mga balita, mukhang okay naman ang dynamics na iyon, na isang positive sign kung titingnan sa long term. Sa mas malawak na perspective, parang salamin din ito ng mindset ng fans. Gusto natin ng perfect love story para sa mga artista. Kapag hindi ito tugma sa expectations, halimbawa ibang tao ang pinili kaysa sa dating karelasyon, nagkakaroon ng disappointment. Pero sa dulo, tao lang din sila. May karapatan silang mag-move on, mahalin ulit, at piliin ng taong magpapasaya sa kanila kahit hindi ito ang inaasahan ng publiko. Kung tutuusin, wala namang red flag na malinaw sa sitwasyon nila base sa available na impormasyon. Ang mas nangingibabaw ay curiosity, speculation at kunting judgment mula sa labas. Pero kung titingnan ng mas patas, ang relasyon nila ay simpleng dalawang taong nagkakilala at nag-decide na maging magkasama. Sa huli, ang magiging sukatan pa rin nito ay time. Kung tatagal sila, magbabago din ang opinyon ng publiko at mas tatanggapin sila. Kung hindi naman, magiging isa lang ito sa maraming showbiz relationships na dumaan at natapos. Ganun talaga ang reality, lalo na sa mundo ng entertainment kung saan lahat ay documented at pinag-uusapan. Ang pinakabalansing pananaw dito ay interesting siya bilang balita, pero hindi siya dapat husgahan ng sobra dahil ang buong kwento sila lang talaga ang nakakaalam. May ilang dagdag na anggulo pa na pwedeng tignan para mas maging buo ang pag-unawa sa relasyon ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Unang-una, hindi maikakaila na may emotional carryover ang sitwasyon ni Richard. Galing siya sa isang matagal at seryosong relasyon noon, kaya natural na may mga fans na nagko-compare o hindi agad tanggap ang bagong partner. Sa ganitong setup, kahit anong gawin niya, maging masaya man siya o mag-move on, may masasabi pa rin ang tao. Iyan ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging public figure. Hindi lang karir mo ang pinapansin, pati personal mong buhay sinusuri. Sa side naman ni Barbie, medyo tricky rin ang posisyon niya. Bilang mas batang actress, may pressure na patunayan na hindi lang siya rebound o panandali ang chapter.
Sa showbiz culture, madalas hinuhusgahan ang babae sa ganitong sitwasyon, kahit pareho naman silang may choice sa relasyon. Kaya kung iisipin, mas mabigat pa nga minsan ang scrutiny sa kanya kaysa kay Richard. Isa pang angle dito ay kung paano nag-iiba ang perception ng publiko depende sa timeline. Kapag pakiramdam ng fans ay masyadong mabilis ang paglipat ng isang artista sa bagong relasyon, nagkakaroon agad ng duda o backlash. Pero sa totoo lang, hindi naman natin alam ang buong kwento. Kung kailan talaga natapos ang dati, kung paano sila nag-hail o kung gaano katagal silang nagkakilala bago naging opisyal. Ang nakikita lang natin ay surface level na balita. May factor din ng pamilya, lalo na't kilala ang pamilya ni Richard sa pagiging vocal at close-knit. Kapag tanggap ng pamilya ang partner, malaking bagay iyon sa longevity ng relationship. At base sa mga balita, Ito na nga, Barbie Imperial feeling asawa na ni Richard Gutierrez. At in fairness, open na nga sina Barbie at Richard sa kanilang relasyon. At say pa nga ng aktres na hawahan na raw niya ng pagiging makulit ang kanyang partner. Ano kayong makulit in a way? Kasi di ba si Richard minsan pag tinignan mo, yung very stiff yung personality niya, yung parang limitado ang mga kilos niya. Kasi nga drama, action star. Ngayon, marunong na siya ng mga joke-joke. Oo, because of Barbie. Tsaka parang, alam mo ba, in fairness kay Barbie, nakita ko siya. Sino ba yung ganun na personality? Yung ini-introduce, halimbawa, meron si Barbie na nakasama ng mga lesser star na artista na nando sa premiere night. Niya, ipapakilala niya kay Richard. Yung ganong tipo, ituturo niya. Tapos si Richard, syempre, nakikita mo yung pagbabago sa ganong personality. Dapat talaga may babae talaga na nag-guide sa mga action star there, or sa mga lalaki para at least mas maging open sila sa iba pang mga tao. Pero nakita ko, yan ba ay kuha saan? Sa Trinoma? Parang sa Trinoma ba yan? Itong isa. O yan, Yan. Dahil putok ang araw, naka-leather jacket. Para sila naka-leather jacket. Ano ba yan? Malamig naman sa loob. Kakaloka. Tapos ito na, yung sa na. Doon na nga sa Ignacia. Oo. Change outfit, Yes. diba? Bakit nga ba nausong ng mga media ko na ganyan? Ewan ko, parang sila lang naman ang pauso. Parang masyadong nakakain ng oras ng mga tao. From 11 a.m. to 7 p.m. Naku, O baka inawat pa ng 8 p.m. Kaya nga. Magkahiwalay kasi tuhog na. Dati diba iba ang press preview, iba ang press con. Ngayon, isang tuhog na lang yun. Kala ko dati kasi, tuhog na, pag nag-preview ka, doon na rin gagawin yung press con. Yun, May kaya, ganun din oo. noon. Ngayon, hinihiwalay Ngayon, na nila. hinihiwalay Ay, na. nagkatwiran nila kasi may setup daw dun sa Ignacia. Dapat doon na lang sila. Yun nga ang sinabi din nung bakit din na Dapat lang doon na lang, kasi nandoon naman na lahat eh. Naku, ito naman tong Ignacia talaga, nagigigil din ako. Hindi pwedeng magalit. Pero anyways, maganda naman ang maganda influence si Barbie kay kay Oo, Rick. si Barbie parang feeling ko, naging kamukha na siya ni Colleen Garcia. Kasi sobrang mistisa talaga. Sobrang mistisa. Tsaka Tama ka sa dali. Titikang araw, pero nakaganyan talaga sila sa... pero naka-leather jacket. Oo, parang feeling mo, nasa Pilipinas ba tayo o nasa abroad na kahit tinikang araw malamig? Nasa San Francisco ba tayo? Well, anyways, maganda naman ang disiplina nitong si Barbie sa kanyang figura. Kasi kita mo nga naman, kita mo yung mga nakaraang post niya. Meron siyang abs. Etong si Richard naman, alam naman natin ang figura nitong si Richard, hindi naman to ma-abs eh. Pero hindi rin siya yung parang lalaki ng gusto. Lalaki ng gusto. Pero sino kaya makaka-influence? Si Barbie ba nagbabar pa? Parang hindi na. Hindi na rin. So, somehow doon naman siya na-influence si Richard. Oo, hindi na. Pupunta lang to ng bar kapag meron siya mga kaibigang nag-invite sa kanya ng mga birthday o kung ano man ang celebration. Siguro iniiwasan niya na rin naman na ma-involve sa kahit na anong mga altercation. Di ba noon parang siya pang nag-invite na mag-bar eh. Well, Yun yung mga panahong siguro lutang pa si Barbie. Hindi niya pa alam kung anong kanyang... Di ba kung anong tatahakin ang kanyang career. Kasi at that time kasi wala siyang masyadong trabaho eh. So, siguro dahil influencer rin ng boyfriend niya. Tama, meron siyang jowa noon na isang politiko yata from South, from the South. Yun pa ba? Noon? Oo, noon. Yun nga, diba? Sinasabi nila. Kaya nga napa-trouble siya. Napa-trouble siya. At tayo ang naka-scoop niyan. Yes, pero okay na sila ngayon ba?
hindi pa yata sila nagkikita at nag-iiwasan sila dahil baka maulit ulit. Round 2. Ano ba yun? Round 2! Nag-iwasan nung nakita, nag-round 2 lang. Nag-round 2. Di ba, para mga pusa, para mga asa, nagkita lang. Nagkangat-ngatan kaagad. Kung yung tingin nila lang talagang cat fight talaga. Cat fight.